May mga players ngayon na bagong nadagdag sa injury list, yung top rookie, top undrafted player, at yung isa sa best big man sana. 2 sa 4 na star player din posible makabalik sa start ng January, si Tatum at si Kyrie. Si Damian Lillard at si Tyrese Haliburton next season na kasama si VanVleet. Sinusundan naman ni Tatum ang blueprint ni Kevin Durant dahil dati si Kobe ang trip niyang kopyahin, pero ngayon si KD na dahil siya lang ang tanging player di umano na nakabalik galing sa malalang injury at nasa superstar status pa rin. Meron pa kasing isang player na katulad din ni KD. Iisa lang din yung NBA player na nakabalik katulad niya na nagkaroon ng back-to-back career-ending injury pero nakarecover pa rin. Pwedeng tawaging wash player or laos na pero andyan pa rin si Klay Thompson. Merong pang isa si Drew Smith ng Miami Heat kaso role player kasi yun at hindi naman majority naglalaro talaga sa Miami. Si Klay 2.5 taon na wala dahil sa kanyang ACL at Achilles tendon injury. Meron pa rin siyang total na 279 games so far since 2022 season. Mas marami pang games na nalaro si Klay Thompson kumpara kay Kawhi sa nakaraan 5 season. Kasama na dito yung 2021 bago din siya ma-injured nun. Nasa 228. Galing din si Kawhi sa major injuries. Si John Wall halos kaparehas ni Klay. 2 malalang injury ang tumama sa kanya. Achilles tendon at ACL injury. Pero si John Wall hindi nagtagal. Mas marami ding nalaro si Klay kumpara kay Kyrie since 2020 season. Kahit patanggalin yon at ilagay pa sa 2022, mas marami pa rin nalalaro si Klay Thompson kumpara kay Kyrie bago siya ma-injured until 2025. Nakabalik si Klay sa malalang injury 2021-22 season. Ito yung draft class ni Cade Cunningham at Jalen Green. Sa 30 first rounder na players, 10 lang ang nakalagpas kay Klay na may pinakamaraming games. Ang notable doon si Jalen Green, Evan Mobley, Scottie Barnes, Jalen Suggs, Josh Giddey at si Wagner. Ito pa yung isa sa malupit dun Mas marami pang nalaro si Klay Thompson since 2022 season kumpara sa buong karir ni Zion Williamson. As of December 27, nasa 229 games itong si Zion. Mas maraming tinatalong player ngayon si Klay Thompson sa patibayan. Andyan pa si Paul George, Embiid, Kevin Durant, ibang level na yun, barometer na siya Si Anthony Davis pa yung isa. Kumpara kay AD, meron kasi siyang 275 games since 2021 season. Walang career-ending injury si AD. Hindi siya nagkaroon ng malalang injury na kinailangang operahan at mawala ng matagal katulad ni Klay. Ang malapit sa sitwasyon ni Anthony Davis si Joel Embiid. Dahil dati si Embiid, meron na talagang injury sa tuhod, hindi niya pinaopera, ininda niya hanggang sa magkaroon siya ng malalang injury at dun talaga naging chronic. Yung kay Anthony Davis, based sa mga write-ups, parang nagkaroon na ng trauma yung katawan niya. Nagsimula noong 2021 season. Ito yung dahil sa isang injury na Achilles tendon na hindi rin niya pinaopera at dinaan lang sa therapy. Nakalimutan ko lang ang terms nun Achilles tendinopathy ata or tendinitis yung nakuha ni AD. Na kada February bigla rin siya mawawala. Para nagsasama sila nun ni Wiggins. Pabalik-balik na ang injury ni AD since 2021. At since nakuha niya yung Achilles tendinopathy na injury. Ibang topic yung kay Anthony Davis kung bakit siya naging fragile at tinawag na street clothes AD. Si Klay Thompson naman kaya pala natipuhan din ni Megan Thee Stallion. Parang mola din si Klay, antibay din. Dahil sa game style ni Klay, nawala din yung pagiging defensive player niya pero yung 3-point shooting ni Klay andun pa rin. Kahit sabihin ng wash or hindi nakatulad ng dati si Klay pero antibay pa rin ni Klay dahil nakakalaro pa rin siya ng back-to-back 70 plus game. Hindi katulad din na AD, Embiid at Kawhi. Iba kasi yung style nila dahil mga defensive player din. Pero si AD at si Embiid, mga sentro kasi. Si Kevin Durant, meron kasi siyang motto. Dedepensa lang siya kung kailangan. Si Klay Thompson naman sa nakaraang 5 taon, nag-a-average pa rin naman siya ng 17 points, 2 rebounds, 3 assists, 43 and 39%. Nakakuha pa siya ng championship kumpara sa ibang star player. So malaki ang chance ni Tatum na makabalik sa dating form pero hindi katulad ng Kevin Durant level. Bago siya ma-injured, 3 out of 8 sa 3-point area itong si Tatum since 2021. Meron na siyang 3-point shooting nun or kaya mid-range shooting.
Dahil kalimitan, ito naman talaga ang ginagawa ng mga players na nagkaroon ng malalang injury. Binabago nila yung style. Yung kay Kevin Durant lang talaga ang parang hindi nagbago. Kailangan lang din maiwasan ni Tatum na maging chronic yung injury niya katulad na nangyari sa ibang mga player. Kahit hindi kasi maabot ni Tatum yung Kevin Durant level after ng malalang injury, ang pinaka-basic kasing pwede niyang sundan si Klay Thompson. Availability pa rin ang pinaka-importante sa NBA ngayon. Yung skill set naman niya andun pa rin. Mababawasan nga lang ng konti. Si Embiid nga ngayon hindi makalaro ng marami. Lagi na lang natutumba. Kung sa boxing nga, first quarter pa lang TKO na si Embiid.